Sa kabundukan ng Silangang Kabisayaan, may isang dalagang kilala sa kahirapan ngunit minamahal sa kabutihan, si Alingay. 18 taong gulang pa lamang siya, ngunit matagal na niyang inako ang responsibilidad ng buong pamilya matapos bawian ng buhay ang kanyang mga magulang sa isang trahedyang baha 5 taon na ang nakalilipas. Kasama ang dalawa niyang batang kapatid na sina Caldo, 9 na taong gulang, at Liling, 6 na taong gulang. Araw-araw ay nagtatrabaho si Alingay sa kanilang maliit na taniman ng gabi at kamote. Kahit tirik ang araw, kahit umuulan, hindi siya tumitigil sa pag-aararo at pagtatanim. Wala silang kalabaw, kaya't mismong katawan niya ang ginagamit niya sa pagbubungkal ng lupa. Subalit hindi lang kabutihan ang taglay ni Alingay. May taglay din siyang angking ganda. Maliit ang muka, mapupungay ang mata, mahaba ang itim na buhok na tila dumadaloy na sapa sa kanyang likuran, at morenang balat na kinulayan ng araw at sipag. Likas siyang mahinahon, mapagkumbaba, at palaging may ngiti sa labi kahit gutom at pagod. Dahil sa kanyang kahinhinan at kagandahan, hindi maiwasan ng mga kabinataang taga-baryo na lihim siyang pagnasaan. Ngunit si Alingay ay walang panahon para sa pag-ibig. Wala rin siyang interes sa aliw ng kabataan. Ang tanging laman ng kanyang puso ay ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Isang gabi, matapos ang isang araw na puno ng pagod sa sakahan, naisipan ni Alingay na maligo sa ilog na malapit sa gubat. Doon siya madalas nagpupunta upang magnilay at magpahinga. Ang ilog ay kilala sa pangalang Ilog ng Bituin sapagkat sa tuwing gabi tila nagsasayaw ang mga alitaptap sa ibabaw nito na animoy mga bituin sa lupa. Habang siya'y nagsasabon sa malamig na tubig, napansin niyang tila may aninong gumagalaw sa kabilang pampang. Nagmadali siyang bumalot ng tapis at tinangkang umuwi na. Ngunit bago pa man siya makalakad ng 3 hakbang, isang tinig ang umalingaw-ngaw. "Huwag kang matakot. Hindi ako nananakit. Isa lamang akong nilalang na humanga sa iyong kabutihan." Napalingon si Alingay. Sa kanyang harapan ay isang matipuno, makisig at mapanlikhang lalaki. Maputing-maputi ang balat, kulay abo ang mga mata at may gintong sinag sa katawan. Nakasuot siya ng makalumang kasuotan na parang prinsipe sa mga alamat. Lumulutang ang kanyang katawan sa ibabaw ng tubig. "Sino ka? Tao ka ba o hindi?" Nanginginig na tanong ni Alingay. Ngumiti ang estranghero. "Ako'y si Luyong, isang engkantong tagapagbantay ng ilog at kagubatang ito. Matagal na kitang pinagmamasdan, Alingay. At ngayon, sa gabing ito, ako'y narito upang ibigay ang biyayang karapat-dapat sa iyo, kapalit ng isang pangako." Napaurong si Alingay. Ngunit sa kabila ng kanyang takot, hindi niya maikakaila ang kakaibang kapayapaang hatid ng presensya ni Luyong. Parang may puwersang humihila sa kanyang kalooban upang makinig, upang paniwalaan. "Anong pangako?" "Isang anak," sagot ni Luyong. "Isang supling na taglay ang dugo ng mundo ng engkanto at ng lupaing ito. Ang batang ito ang magiging susi sa kaginhawaan mo at ng iyong lahi. Hindi ko hinihingi ang iyong buhay. Hindi rin kita pinipilit. Ngunit kung tatanggapin mo ang alok ko, isang bagong yugto ng buhay ang bubungad sa iyo." Tahimik si Alingay. Isang bahagi ng kanyang puso ay nagsasabing tumakbo, kalimutan ang lahat, magdasal. Ngunit ang isa pang bahagi ay bumubulong ng panibagong pag-asa. Baka ito na ang sagot sa matagal na niyang panalangin, ang pag-ahon sa hirap, ang pagligtas sa kanyang mga kapatid sa gutom. At sa isang iglap na tila lumampas sa lahat ng lohika, dahan-dahan siyang lumapit kay Luyong. At nang magdampi ang kanilang mga palad, nagliwanag ang paligid, tila sumabog ang buwan sa itaas. Walang sumunod na salita, walang iniwang bakas ng gabi. Pagising ni Alingay kinabukasan, nakahiga siya sa kanyang banig sa loob ng bahay. Akala niya ay isang panaginip lamang, ngunit sa mga susunod na linggo,
unti-unti niyang mararamdaman ang pagbabagong hindi na niya maikakaila. Nagsimulang tumigil ang kanyang buwan ng dalaw. Lumalaki ang kanyang tiyan kahit hindi siya nakakakain ng sapat. Ang mga tanim nilang gabi ay biglang lumago na para bang may humipo sa lupa at pinagpala ito. Ang dating tuyot na balon ay biglang napuno ng malinaw na tubig. Lahat ng inaalagaan niyang manok at baboy ay lumulusog at dumadami na parang may mahika. Ang mga tsismosa sa baryo ay nagsimulang pag-usapan siya. Wala namang lalaki sa buhay niya pero buntis. Engkanto daw. Ay, baka demonyo ang ama. May itinatago yang dalagang yan. Baka sinumpa. Pero si Alingay ay tahimik lamang. Sa kabila ng takot at kahihiyan, ang kanyang puso'y puno ng paghahanda. Sapagkat alam niyang nagsisimula na ang isang lihim na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong baryo. Mabilis kumalat ang balita sa baryo ng bungtod ng Laya. Ang mahirap na dalagang si Alingay ay buntis at walang sino mang makapagturo kung sino ang ama. Para sa mga tsismosa sa tindahan ni Aling Manda, isa itong malaking eskandalo. Para naman sa mga matandang albularyo at matatanda sa baryo, may namoy silang kakaibang hiwaga. Hindi pangkaraniwan ang pagbubuntis ng batang iyon. Ani matandang Paking, ang dating manggamot na ngayoy halos di na makalakad. May nilalang na hindi galing sa ating daigdig ang ama ng kanyang anak. Engkanto ba tay? Tanong ng apo niyang si Mila. Tumango si matandang Paking. Matagal ko nang naririnig ang mga kwento tungkol sa Luyong, ang tagapangalaga ng ilog ng bituin. Sabi ng matatanda, minsan kada isang siglo, pipili ito ng babaeng may pusong dalisay upang magluwal ng anak niyang magiging tulay sa pagitan ng daigdig ng tao at daigdig ng engkanto. Habang patuloy ang pag-usbong ng mga tsismis at haka-haka, si Alingay ay tahimik na hinaharap ang pagbabagong nagaganap sa kanyang katawan at sa paligid. Walang araw na lumilipas na hindi siya sinusumpong ng pagkahilo o pagkahapo, ngunit kasabay nito ay unti-unti ring umaasenso ang kanilang buhay. Ang lupaing dati ay halos di tinutubuan ng tanim, ngayoy malago at sagana. Ang mga punong kahoy na dati hindi namumunga, ngayoy puno ng prutas. Ang maliit nilang kubo ay tila kusang lumalakas. Ang bubong na butas ay tila kusang nagsasara. Ang mga sirasirang dingding ay mistulang nagiging matibay sa tuwing lumilipas ang gabi. Pati ang mga kapitbahay na dati hindi man lang makangiti kay Alingay, ngayoy kumakaway na sa tuwing siya'y dumaraan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay may tanong pa rin. Ano ang totoo sa batang nasa sinapupunan ni Alingay? Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Alingay, napanaginipan niyang muli si Luyong. Sa panaginip, sila'y nasa gitna ng kagubatan. Ang mga puno'y mataas at may gintong dahon, at sa gitna ng gubat ay may altar na yari sa kristal. Doon, hinawakan ni Luyong ang kanyang tiyan at bumulong. Alingay, sa sinapupunan mo ay isang supling na taglay ang lakas ng liwanag at lupa. Huwag kang matakot sa mga mata ng tao. Sa kanyang pagsilang, ang kapalaran ng mundo ng tao at mundo namin ay magbabago. Bakit ako? Tanong niya sa panaginip. Ngumiti si Luyong. Sapagkat ikaw ang pinakawagas sa puso sa lahat ng nilalang na nakita ko. Nagising si Alingay na may luha sa kanyang mga mata. Habang lumalaki ang tiyan ni Alingay, lalo ring lumalakas ang bulong-bulungan sa baryo. Maging ang ilang kaibigan niya noon ay nagsimulang lumayo. Sa palengke, halos hindi na siya pinagsisilbihan. Sa simbahan, pinupuna siya ng ilang matatanda. Hindi man lang ikinasal tapos buntis. Baka kinulam yan o baka may kinasangkutan siyang masama. Tanging ang kanyang dalawang kapatid, sina Caldo at Liling, ang nananatiling matatag sa kanyang tabi. Sa murang edad, ramdam nila ang mabigat na dinadala ng kanilang ate. Kaya't kahit mga bata pa, nagsusumikap na rin silang tumulong. Nagsisibak ng kahoy, namumulot ng kamote, at naglalako ng prutas mula sa kanilang biglaang masaganang ani.
Isang araw, nilapitan siya ni Aling Lita, isa sa mga pinakamatanda sa baryo, ngunit hindi kagaya ng iba, si Aling Lita ay hindi mapanghusga. Alingay, mahina nitong wika, habang sila'y magkasamang nakaupo sa lilim ng punong saging. Ang mundo ay hindi laging makatarungan, ngunit huwag mong hayaang wasakin ng kanilang salita ang biyayang dumarating. Hindi ko alam kung engkanto nga ang ama ng iyong anak, pero alam kong mabuti kang nilalang. Napaluha si Alingay. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, may yumakap sa kanyang pagkatao, hindi bilang isang usap-usapan, kundi bilang tao. Pagkalipas ng 4 na buwan, unti-unting natutunan ni Alingay na baliwalain ang masasamang dila. Pinagtuunan niya ng pansin ang paghahanda sa nalalapit na pagsilang ng kanyang anak. Nagbubuo siya ng duyan mula sa abaka. Nag-iipon ng mga dahon ng lagundi at luya panlaban sa lamig. Inayos niya ang loob ng bahay, nilinis bawat sulok at tinuruan sina Caldo at Liling kung ano ang dapat gawin sakaling siya'y manganak. Ngunit isang araw, habang siya'y nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga, isang kakaibang nilalang ang biglang sumulpot. Matarik ang mata, payat at matangkad, may mahabang buhok na parang usok. Sa unang tingin pa lamang, alam niyang ito'y hindi tao. Mabuting araw, babae ng liwanag, anang nilalang. Ako si Gurabo, tagapagsubaybay sa sanggol ng engkanto. Dumating ako upang magbantay, sapagkat habang lumalapit ang kanyang pagsilang, lumalapit rin ang mga nilalang na gustong siyang wasakin bago pa man siya ipanganak. Nanlaki ang mata ni Alingay. Bakit may nais manakit sa anak ko? Sumeryoso ang mukha ni Gurabo. Dahil ang sanggol mo ay hindi ordinaryo. Siya ang tagapagdala ng balanseng kapangyarihan at maraming nilalang, kapwa-tao at di-tao, ang ayaw sa pagkakapantay ng dilim at liwanag. Hindi pa rin makapaniwala si Alingay sa ibinalita ng nilalang na si Gurabo na ang kanyang pinagbubuntis ay isang tagapagdala ng balanse sa pagitan ng liwanag at dilim, at na may mga makapangyarihang puwersang nais itong patayin bago pa manisilang. Nang mawala si Gurabo matapos ang babala, nanginig ang kanyang katawan. Dati ang kanyang iniisip lamang ay kung paano niya bubuhayin ang kanyang magiging anak. Ngayon, kailangang niyang pangalagaan ito laban sa mga nilalang mula sa daigdig na hindi niya nauunawaan. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Caldo at Liling, hindi makatulog si Alingay. Lumabas siya sa may balkonahe ng kanilang kubo. Ang buwan ay bilog na bilog at tila mas malapit kaysa karaniwan. Habang nakaupo, napansin niyang tumahimik ang gabi. Wala ni kulisap, ni huni ng tuko. Tila pinigil ang hininga ng kalikasan. Biglang sumipol ang hangin. Isang malamig at nakakakilabot na pagaspas ng mga pakpak ang narinig niya mula sa kagubatan. Mula sa dilim, lumitaw ang isang nilalang na tila tao ngunit may balat na parang uling at mata na pulang-pula. Naririto na ako, babae ng engkanto, bulong nito. Ako si Barakang, alagad ng kadiliman. Dumating ako upang wakasan ang binhi ng liwanag bago pa man ito may panganak. Biglang kinilabutan si Alingay. Hindi siya makakilos. Ngunit bago pa man makalapit si Barakang, biglang lumitaw si Gurabo, lumutang sa hangin at may hawak na tungkod na yari sa pilak at kahoy ng matandang punong balete. Hindi mo siya maaaring saktan, Barakang. Hindi pa siya handa. Umalis ka sa lupang ito. Hindi pa ngayon, Gurabo, sagot ni Barakang habang unti-unting naglalaho. Ngunit babalik ako. Hindi ninyo ako mapipigilan. Pagkatapos ay muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Nahulog sa lupa si Alingay at nawalan ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, umaga na. Nakahiga siya sa sariling banig at si Gurabo ay nakabantay sa kanyang tabi. Mula sa bintana, sumisilip ang liwanag ng araw. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, Gurabo? Mahina niyang tanong.
Bakit may nais pumatay sa aking anak? Hindi ba't siya'y anak ng liwanag? Tumango si Gurabo. Oo, Alingay. Ngunit bawat anak ng liwanag ay may kaakibat na panganib. May sinaunang hula na nagsasabing ang sanggol na isinilang ng isang dalagang lupa at isang engkantong tagapangalaga ay magdadala ng balanse sa mga mundo. At ang balanse ay ibig sabihin ay katapusan ng kapangyarihang dinadaklot ng kadiliman. Nais lang naman naming mabuhay ng payapa, ani Alingay habang umiiyak. Hindi na maibabalik ang normal mong buhay, sagot ni Gurabo. Ngunit kaya mong ipaglaban ang iyong anak. Simula noon, araw-araw ay tinuturuan ni Gurabo si Alingay ng mga kaalaman ng sinaunang engkanto. Paano makilala ang mga nilalang na nagkukunwaring tao? Anong mga halaman ang may kapangyarihang taglay laban sa kasamaan? Mga dasal at orasyon na panangga sa dilim? At kung paano gamitin ang lakas ng kanyang sariling dugo na ngayoy taglay na rin ang daigdig ng mga mahiwaga? Habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Alingay na tila mas lumalakas siya. Hindi na siya madaling mapagod. Ang kanyang paningin ay mas malinaw. Kapag hinawakan niya ang mga halaman, mas mabilis silang tumutubo. Habang lumalaki ang sanggol sa kanyang sinapupunan, parang unti-unti ring nagigising ang mga natutulog na lakas sa kanyang katauhan. Isang araw, may dumating na 3 matandang albularyo mula sa Karatig Baryo. Ayon sa kanila, sila'y sinugo ng isang misteryosong panaginip. Lahat sila'y nanaginip ng parehong imahe. Isang batang lalaki na isinilang ng dalagang may gintong puso. Nasaan ang sanggol ng ilaw? Tanong ng isa. Wala pa siya, sagot ni Alingay. Tumingin ang isa sa kanyang tiyan. Hindi ka ordinaryo, ikaw ay pinagpala, ngunit maging handa ka. Ang pagdating ng sanggol ay pagdating rin ng pinakamalaking digmaang hindi pa nasasaksihan ng lupaing ito. Samantala, sina Caldo at Liling ay naging mas matapang at mas mapagmahal sa kanilang ate. Sila'y araw-araw na nagdadasal, nag-aaral ng halamanan at natutong magbantay sa gabi kung sakaling may kakaibang gumagala. Isang gabi, habang nagbabantay si Caldo, may narinig siyang kaluskos sa likod ng kubo. Dali-dali siyang kumuha ng sulo. At sa liwanag nito, nakita niya isang matandang lalaking parang ermitanyo na nakatingin sa kanila. Hindi nagsalita ang matanda, ngunit inabot nito kay Caldo ang isang sako. Pagbukas nila, naglalaman ito ng mga tuyong dahon, butil ng asin, at isang maliit na kahoy na may ukit ng araw at buwan. May kasamang papel na may nakasulat. Ito ang pananggalang kapag ang sanggol ay isisilang na. Ilagay sa paligid ng bahay. Huwag hayaang may sino mang pumasok na may masamang hangarin. Nagkatinginan sina Caldo at Liling. Hindi na nila mahanap ang matanda paglingon nila. Para bang isa ring engkanto ang nag-iwan ng babala at proteksyon. Kinagabihan, muling napanaginipan ni Alingay si Luyong. Malapit na ang pagsilang, wika ng engkanto. Ngunit dapat kang lumisan. Hindi naligtas ang baryo. May mga darating mula sa ilalim ng lupa, mga nilalang ng kadiliman na handang pumatay kahit sanggol pa lamang ang ating anak. Saan kami pupunta? Tanong ni Alingay. Sa yunggib ng Antabay, sa paanan ng bundok Kalasangan. Doon ka manganak. Doon magsisimula ang tunay na kwento ng inyong kapalaran. Bago pa man sumikat ang araw, tahimik na gumising si Alingay. Ipinatawag niya sina Caldo at Liling at inihanda ang kaunting gamit na maaaring dalhin, kaunting damit, tuyong kamote, ilang butil ng asin, isang lumang kumot at ang sako ng mga pananggalang na iniwan ng misteryosong matanda. Umalis tayo ngayon, bulong niya. Hindi naligtas dito. Isinugo ni Luyong ang kanyang mensahe. Kailangan nating makarating sa yunggib ng Antabay. Hindi siya nagpaalam kanino man. Alam ni Alingay na kung may makaalam na sila'y aalis, baka may magtangkang humadlang o mas masama pa,
nakikipagkanulo sila sa mga nilalang ng kadiliman. Habang naglalakad sila sa gitna ng masukal na gubat, unti-unting bumigat ang simoy ng hangin. Parang may bantang hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Ang mga puno'y tila lumalapit, ang mga ugat ay gumagalaw na para bang may sariling buhay. Ngunit sa tuwing lalapit ang takot, inilalabas ni Caldo ang kahoy na may ukit ng araw at buwan at tila nahihinto ang anumang di nakikitang panganib. Pagdating nila sa isang bahagi ng kagubatan, napansin nilang may mga mata sa dilim. Hindi hayop, hindi tao. Mabilis na gumalaw ang mga anino sa paligid. Sila'y pinalilibutan. "Halingay!" bulong ni Liling habang nanginginig. "May masama!" Ngunit bago pa man makalapit ang mga nilalang, biglang nagliwanag ang tiyan ni Alingay. Isang bughaw na liwanag na pumaligid sa kanilang tatlo. "Liwag!" Isang malalalim at paos na boses ang lumagabog sa paligid, sabay atras ng mga nilalang na tila nasunog ng liwanag. Isa-isang naglaho sa mga anino. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, dumating ang isang matandang babae na tila nabibilang sa mga nilalang ng kalikasan. Siya ay balingkinitan, puti ang buhok, at may tangkay ng kawayan na ginagawang tungkod. "Ako si Laka, tagapangalaga ng daang patungo sa Antabay," anya. "Alam ko ang inyong layunin. Ako'y isinugo ng engkantong si Luyong upang gabayan kayo hanggang sa bunganga ng yungib." Tumango si Alingay. "Kami po'y nagpapasalamat, nanang. Hindi mo kailangang matakot, anak. Ang sanggol na nasa loob mo ay may lakas na hindi pa niya lubos na alam. Ngunit kailangan nating makarating sa tamang lugar. Kapag isinilang siya sa maling lugar, manganganib ang kanyang katawan at kaluluwa." Ilang araw silang naglakad paakyat sa bundok. Mahirap ang daan, madulas, masukal at puno ng panganib. Ngunit sa bawat gabi, sa bawat pagtigil nila upang magpahinga, lumalabas si Laka at inaakay sila sa tamang direksyon. Isang gabi, habang nakatirik ang buwan sa itaas ng mga ulap, may narinig silang malalakas na yabag, parang nagmumula sa maraming paa. Si Caldo ay nagmamadaling binuksan ang sako at ikinalat ang butil ng asin sa paligid. Si Liling ay yakap-yakap ang tiyan ng kanyang ate. Mula sa dilim, lumitaw ang tatlong nilalang na parang mga taong hayop. Balbon, may mahahabang kuko at may amoy na nakasusulasok. Tumili si Liling. Ngunit bago pa man sila makalapit, muling lumiwanag ang tiyan ni Alingay. Hindi lang bughaw ngayon, kundi gintong puti ang liwanag na tila sumasabog mula sa kanyang sinapupunan. Ang tatlong halimaw ay nabulag, tumili at nawala sa isang ulos ng alingas-ngas ng hangin. Pagbalik ng katahimikan, napahawak si Laka sa dibdib niya. Malapit na. Ang sanggol ay nagigising. Nadarama na niya ang panganib at siya'y kumikilos upang protektahan kayo. Sa ikapitong araw ng kanilang paglalakad, sa wakas ay narating nila ang paanan ng bundok Kalasangan. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang yungib na natatakpan ng mga burol at ugat ng matatandang puno. Dito, ani Laka, ang lugar ng sinaunang kapangyarihan. Walang nilalang ng dilim ang maaaring tumapak dito kung walang pahintulot. Pumasok sila sa loob. Malamig, madilim, ngunit payapa. Sa pinakaloob ng yungib ay may batong hugis unan at sa paligid ay mga ukit ng sinaunang engkanto. May araw, buwan, mga alitaptap at mga diwata. "Dito mo iluluwal ang iyong anak, Alingay," wika ni Laka. "Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang iyong pakikipaglaban." Bago lumubog ang araw, lumitaw si Gurabo sa loob ng yunggib. "Alingay, ang oras ay malapit na, ngunit may isa ka pang kailangang gawin," sabi niya habang inaabot ang isang palad ng tubig mula sa batong sisidlan. "Uminom ka nito. Ito ay tubig mula sa bukal ng mga diwata. Sa sandaling isilang mo ang iyong anak,
Kailangang itaga mo ang kanyang pangalan sa liwanag. Ang pangalan niya ang magiging selyo ng kanyang kapangyarihan. Anong pangalan? Tanong ni Alingay, halos hindi makahinga. Ngumiti si Gurabo. Pangalan na mula sa puso mo. Walang ibang makapipili kundi ikaw. Habang naghahanda sila sa loob ng Yunggib, sa labas naman ay nagtitipon ang mga nilalang ng dilim. Pinangungunahan ni Barakang at mga kasama niyang aswang, mangkukulam at itim na engkanto. Hindi sila makapasok, ngunit naghihintay sila ng pagkakataon. Kapag isinilang na ang bata, ang proteksyon ng sinapupunan ay mawawala, bulong ni Barakang. At sa sandaling yon, titigil ang liwanag. Ngunit ang hindi nila alam, sa oras ding iyon, sa sinapupunan ni Alingay, ang sanggol ay unti-unti nang gumagalaw at ang liwanag na taglay nito ay nagsisimula ng gumising. Sa loob ng Yunggib ng Antabay, tahimik ngunit matindi ang tensyon. Si Alingay, ngayoy 8 buwan at kalahati ng buntis, ay nakahiga sa batong may ukit ng araw at buwan. Ang kanyang katawan ay unti-unting hinihigop ng lakas habang ang kanyang tiyan ay kumikislap, bughaw, puti at ginto ang kulay, parang bituin na gustong sumabog. Sa bawat pagsakit, parang may tinig na tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng lupa. Alingay, Alingay, iluwal mo ang ilaw. Sa labas ng Yunggib, si Barakang kasama ang hukbo ng mga nilalang ng dilim, mga aswang, mga tikbalang na itinakwil, mga mangkukulam at mga multo ng kagubatan ay unti-unting lumalapit. Hindi sila makapasok sa mismong loob ng Yunggib sapagkat pinoprotektahan ito ng sinaunang selyo ng mga diwata. Ngunit kapag lumabas ang bata, mawawala ang proteksyong iyon. Hintayin natin siyang isilang, ani Barakang. Sa oras na lumabas ang sanggol, saka natin wasakin ang lahat. Sa loob, si Gurabo at si Laka ay abalang nagdarasal at bumibigkas ng mga sinaunang orasyon. Sa bawat orasyon, may liwanag na dumadaloy mula sa mga ukit sa dingding ng Yunggib. Ang buong lugar ay tila isang dambana ng liwanag at kalikasan. Hawak-hawak ni Alingay ang kamay ni Liling habang si Caldo ay nakaluhod, isinasaboy ang mga butil ng asin at pinipilit na huwag umiyak. Hindi ko na kaya, bulong ni Alingay. Napakabigat, parang pinipilas ang kaluluwa ko. Lumapit si Gurabo at ipinatong ang kanyang palad sa noo ni Alingay. Ang anak mo ay hindi ordinaryong sanggol. Sa kanyang pagsilang, isang bagong lakas ang magsisimula. Hindi ka nag-iisa. Ang buong kalikasan ay sumasaksi sa pagsilang ng liwanag. At biglang, isang malakas na hiyaw ang lumabas mula kay Alingay. Kasabay ng hiyaw ni Alingay ay isang matinding pagyanig sa lupa. Ang buong Yunggib ng Antabay ay nayanig. Tila may lindol. Mula sa kanyang sinapupunan ay lumabas ang sanggol, balot sa kakaibang sinag. Ang katawan ng sanggol ay makinis, tila may sarili ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay nakadilat agad at ang mga ito ay kulay gintong puti. Isang batang engkanto na isinilang sa laman ng tao, bulong ni Laka. Totoo ang hula. Naiiyak si Alingay, ngunit hindi sa pagod kundi sa pagkamangha. Anak ko, sambit niya. Anong pangalan mo? Tumango si Gurabo. Ngayon ang oras, pangalanan mo siya. Saglit na tumahimik ang paligid. Ang liwanag ng sanggol ay umabot hanggang sa kisame ng Yunggib at ang mga ukit sa paligid ay lalong nagliwanag. Liwayan, sambit ni Alingay. Ang pangalan niya ay Liwayan, liwanag na galing sa kawalan at liwanag na magbabalik ng pag-asa. Ngunit sa oras ding iyon, ang sinaunang proteksyon ng Yunggib ay nagsimulang magbago.
Dahil ang sanggol ay nasa labas na ng sinapupunan, ang selyo ng pagkalinga ay natapos na. Sa labas ng yunggib, biglang nagbago ang langit. Nagdilim, kumidlat, sumigaw si Barakang. Ngayon na, pasukin sila! At sa isang iglap, libo-libong nilalang ng dilim ang nag-alsa, parang alon ng kadiliman na rumagasa papasok sa bunganga ng yungib. Ang mga ugat ng mga puno ay napilas, ang mga bato ay nabasag. Isang halimaw na hugis kabayo na may pakpak ng paniki ang nanguna sa paglusob. Ngunit bago pa man sila makalapit sa loob, biglang lumitaw si Luyong, ang engkantong ama ni Liwayan. Sa kanyang katawan ay nag-aalab na puting apoy at sa kanyang mga kamay ay dalawang sibat na yari sa liwanag. Hindi pa ito ang panahon ninyo, sigaw ni Luyong. Kasabay nito, itinindig niya ang isang panibagong selyo sa labas ng yungib, isang hugis bilog na may 4 na sinag. Mula sa sanggol na si Liwayan, lumabas ang pinakamalakas na bugso ng liwanag na nakita ng kahit sinong nilalang sa kabundukan. Ang lahat ng nilalang ng dilim ay napaatras, napasigaw at nagsimulang matunaw sa init ng liwanag. Nang tumigil ang liwanag, tahimik ang lahat. Si Alingay ay halos himatayin sa pagod. Si Kaldo at Liling ay yumakap sa kanya habang si Liwayan ay mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Si Luyong ay lumapit sa kanila, may ngiting mapagkalinga. Ginawa mo ang hindi magagawa ng kahit sinong babae, Alingay. Ikaw ay hindi na lamang ina ng sanggol. Ikaw ay ina ng balanse. Mula ngayon, may bagong kabanata na kayong haharapin. Hindi pa tapos? Mahina niyang tanong. Hindi, tugon ni Gurabo. Ngunit ngayong isinilang mo na si Liwayan, hindi na kayo mag-isa. Kami kasama mo, at ang buong kalikasan ay kakampi ninyo. Matapos ang pagsilang ng batang engkantado na si Liwayan, tila muling tumahimik ang kabundukan. Ngunit ang katahimikan ay hindi tanda ng kapayapaan. Ito'y paghahanda lamang sa isang mas malaking laban. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang natutulog si Alingay at ang kanyang anak sa loob ng yunggib ng antabay, dumating ang isang matandang nilalang. Matangkad, payat, may balbas na singputi ng niebe at may mata na tila nakikita ang nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Siya ay si Manrayag, isang matandang tagabantay ng aklat ng banal na alon at isa sa mga pinakamatandang engkantong nabubuhay sa kasalukuyan. Nagpakita si Manrayag sa harap ni Gurabo, Laka, Kaldo at Liling habang ang buntong hininga ng lupa ay umaalon sa paligid. Siya na ba? Tanong niya habang tinitingnan ang sanggol. Oo, sagot ni Gurabo. Si Liwayan, ang anak ng liwanag at ng tao, ang isinilang upang ituwid ang balanse. Tahimik si Manrayag sa loob ng ilang sandali bago tumango. Kung gayon, panahon na upang simulan ang kanyang pagsasanay ng 3 diwa. Ipinaliwanag ni Manrayag ang kasaysayan ng mga nilalang na tulad ni Liwayan. Sa tuwing ang balanse sa mundo ay tuluyang nagigiba, kapag ang kasakiman, galit at kadiliman ay nangingibabaw sa puso ng mga tao at engkanto, ay isinisilang ang isang nilalang na magdadala ng liwanag. Subalit hindi sapat ang pagiging anak ng isang engkanto at tao. Kailangan niyang matutunan ang 3 diwa. Diwa ng kalikasan, ang koneksyon ng puso sa kagubatan, hayop, tubig, hangin at apoy. Diwa ng pag-unawa, ang lakas ng isip, orasyon at pagkilala sa kasaysayan ng mga nilalang. Diwa ng sakripisyo, ang kahandaan niyang magbuwis ng sarili para sa kabutihan ng lahat. 3 taon ang kailangang gugulin ni Liwayan sa ilalim ng aking paggabay, sabi ni Manrayag. Sa gulang na 3, magsisimula na ang kanyang paglalakbay. Hindi alam ni Alingay kung matutuwa siya o mangangamba. Bagamat alam niyang hindi ordinaryo ang kanyang anak, mahirap para sa isang ina
ang isuko ang anak sa isang mundo ng pag-aaral at panganib. Bakit kailangang siya ang gumawa ng lahat ng ito? Tanong ni Alingay. Dahil siya lamang ang may dugo ng lupa at liwanag ng langit, sagot ni Manrayag. Ang kanyang pag-iral ay hindi para sa iyo lamang. Siya'y anak ng lahat ng nilalang at siya lamang ang may kakayahang lumaban sa darating na kasamaan. Tahimik na tumulo ang luha ni Alingay. Yumakap si Caldo sa kanya at si Liling ay lumapit upang hawakan ang kamay ng ina. Pagkalipas ng ilang linggo, nagsimula ang lihim na pagsasanay ni Liwayan kahit sanggol pa lamang siya. Tuwing gabi habang natutulog si Alingay, palihim na binibisita ni Manrayag ang bata at inilalapat sa kanyang isipan ang mga sinaunang ala-ala ng kalikasan. Sa unang taon, natuto si Liwayan makinig sa huni ng hangin. Natuto siyang makaintindi ng lengguwahe ng mga hayop, mula sa bubuwit hanggang sa agila. Sa ikalawang taon, habang siya'y lumalaki, naipapakita na niya ang kakayahang pagalingin ng mga sugatang hayop gamit lamang ang kanyang mga palad at paningin. Isang araw, may isang uod na dapat sanang mamatay, ngunit nang mahawakan ni Liwayan, ito'y naging isang malakristal na paru-paro. Sa ikatlong taon, sa tulong ni Manrayag, nagsimula siyang gumuhit sa lupa ng mga sinaunang simbolo na kahit sigurabo ay hindi kayang iguhit. Ngunit sa kabilang panig ng kabundukan, si Barakang ay hindi na natutuwa. Sa kabila ng kanyang pagkatalo sa pagsilang ni Liwayan, patuloy niyang nararamdaman ang lumalakas na enerhiya mula sa bata. Hindi na ako maghihintay pa. Hanya habang pinapainom ng dugo ang kanyang hukbo ng mga nilalang. Kapag siya ay tumungtong ng ika-4 na taon, masyado na siyang malakas upang mapigilan. At sa ilalim ng gabi, inutusan niya ang kanyang tagapagmanman, isang nilalang na nagkukunwaring tao, upang pumasok sa piling ng mga mortal at linlangin ang puso ni Alingay. Isang gabi, lumitaw si Luyong sa panaginip ni Alingay. Alingay, aniya, ang iyong puso ay magiging larangan ng digmaan. Sa bawat pag-ibig mo sa anak natin, maaaring magamit iyan laban sa kanya. Bantayan mo ang iyong paligid. May darating na mukhang mabait ngunit may pusong itim. Huwag kang magpadala sa awa. Pagmulat ni Alingay, tumitibok ang puso niya ng mabilis. At sa labas ng kanilang kubo, may isang matandang estrangherong palapit. Nakangiti, may dalang basket ng tinapay at sabing, "Ako'y isang lakwatserong manggagamot. Maaari po ba akong makisilong?" Makalipas ang 3 taon ng masidhing pagsasanay ni Liwayan sa piling ni Manrayag, unti-unti nang lumilitaw ang mga palatandaan ng kanyang pambihirang kapangyarihan. Ang sanggol na minsan ay isinilang sa gitna ng kidlat at ulap, ay ngayon ay isang batang may pusong busilak. Matatalas ang pandama at tila naiintindihan ang kalikasan higit pa sa mga matatanda. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kabundukan, isang panganib ang unti-unting lumalapit. Isang araw, habang nag-aani ng mga tanim si Alingay, may isang matandang lalaki ang dumaan sa kanilang gilid ng kagubatan. Siya ay payat, may puting buhok at mahaba ang balbas, may dalang tungkod na may ukit ng ahas sa dulo. Nakasuot siya ng kulay kayumangging balabal at may malamlam na mata na tila puno ng karanasan. "Ako po si Tatay Uban, isang matandang gumagalang manggagamot," aniya habang bahagyang yumuyuko. "Nais ko lamang pong makisilong at makikain ng kaunting kanin. Ako'y may sakit sa tuhod at walang makain." Napaluha si Alingay sa awa. Sa puso niyang busilak, hindi niya kayang tanggihan ang nangangailangan, kaya't pinatuloy niya ito at pinakain. Hindi niya alam, si Tatay Uban ay hindi ordinaryong matanda. Siya ay isang tagasunod ni Barakang, isang engkanto ng kadiliman na marunong magbago ng anyo. Ipinadala siya upang tiktikan si Liwayan at sirain ang tiwala ng ina sa mga engkanto ng liwanag. Habang kumakain, pinakiramdaman ni Tatay Uban ang paligid.
Nang mapansin niya ang mga kakaibang alon ng enerhiya sa paligid ng kubo, kunway napakunot noo siya. "Alingay, may nararamdaman po akong kakaibang presensya dito. Parang may nilalang na hindi galing sa mundo ng tao," anya. Napalingon si Alingay. Baka po ang mga engkanto, hindi po sila masama. Ngunit umiling si Tatay Uban. Hindi lahat ng engkanto'y mabuti. May mga nagpapanggap lamang. Minsan ginagamit nila ang isang bata bilang daluyan upang sakupin ang kaluluwa ng isang ina. Kahit batid ni Alingay ang kabutihan ni Liwayan, unti-unti siyang kinabahan. Lalo pa nang magkunwaring pinilit ni Tatay Uban na basahin ang enerhiya sa kanilang bahay gamit ang dasal at usok ng dahon ng alagaw. Kinabukasan, habang naglalaro si Liwayan sa tabi ng lawa, lumapit si Tatay Uban. "Batang lalaki, ano ang pangalan mo?" "Liwayan po," masayang sagot ng bata. "Ikaw po, sino kayo?" "Isa akong matandang guro. Marami akong alam sa lihim ng mundo. Gusto mo bang turuan kita ng ibang dasal?" Mas malakas pa sa itinuturo ni Manrayag. Nagliwanag ang mata ni Liwayan sa tuwa, ngunit biglang dumating si Liling. "Liwayan, bawal kang makipag-usap sa hindi mo kilala." Ngunit bago pa siya mailayo, nakatingin na si Tatay Uban sa bata at sa ilalim ng kanyang hininga may ibinubulong na orasyon. Isang binhing itim na tinatangkang itanim sa puso ni Liwayan. Ang binhi ng pag-aalinlangan. Samantala, si Manrayag na nasa gilid ng kagubatan ay nagising mula sa isang malalim na meditasyon. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang anino na bumabalot sa puso ni Alingay. "Ang oras ay dumarating," bulong niya. Ang ina ay nilalason ng mga salita at ang bata'y sinisilo ng lihim na dilim. Agad siyang nagtungo sa kuweba kung saan pansamantalang nagtatago sina Gurabo at Laka upang ipaalam ang kanyang nakita. Habang patuloy na naninirahan sa kubo si Tatay Uban, napapansin ni Liling ang pagbabagong unti-unti kay Alingay. Madalas na itong malungkot. Madalas na ring tanungin si Manrayag ng mga bagay na puno ng pagdududa. At kung si Liwayan ay hindi talaga sugo ng liwanag, paano kung ako'y ginamit lamang? Tanong ni Alingay kay Manrayag. Ang tanong ay hindi kung ginamit ka, sagot ng matanda, kundi kung kaya mong panindigan ang bunga ng pagmamahal mo sa nilalang na ipinaglihim mo mula sa liwanag. Hindi naglaon, natuklasan ni Liling ang lihim ni Tatay Uban. Sa gitna ng gabi, nadatnan niya ito sa likod ng bahay. May hawak na itim na palaspas. May mga bulong na orasyong hindi katulad ng alam ng matatandang engkanto. Nang mahuli ito, bigla siyang nagbagong anyo. Mula sa matandang payat, ay naging isang itim na nilalang. May mata ng ahas at bibig ng buhaya. "Mas huli na para pigilan ako," sigaw nito. Agad sumugod sina Caldo, Gurabo at Manrayag sa kubo. Sa gitna ng kulog at kidlat, nagsagupaan ang engkantong itim at ang tagapagtanggol ni Liwayan. Lumipad ang apoy at hangin, nabiyak ang lupa at nagliyab ang mga dahon sa paligid. Si Liling, kahit duwag sa labanan, ay humawak ng palakol at pinutol ang palad ng nilalang, dahilan upang mawalan ito ng balanse. Sa huli, si Manrayag ang nagpataw ng huling orasyon. "Sa ngalan ng liwanag, bumalik ka sa landas ng walang hanggan." Naglaho sa hangin ang engkanto ng dilim. Pagkatapos ng insidente, lumuhod si Alingay sa harap ni Liwayan at humingi ng tawad. "Patawad anak, ako'y nagduda. Pinagdudahan ko ang mismong biyaya na ibinigay sa akin." Ngunit ngumiti lamang si Liwayan at niyakap ang kanyang ina. "Mahal kita, inay. At kahit kailan, hindi mo ako kailangang pagdudahan." Makalipas ang gabi ng digmaan sa pagitan ni Manrayag at ng mapagpanggap na nilalang mula sa dilim, unti-unting bumalik ang katahimikan sa liblib na dako ng kabundukan.
Ngunit kahit natalo ang sugo ni Barakang, alam ng mga engkanto ng liwanag na hindi pa ito ang wakas. Isa lamang ito sa mga unang pagyanig ng isang mas matinding labanan sa hinaharap. Kinabukasan ng madaling araw, nagising si Liwayan mula sa isang panaginip. Sa kanyang isipan, may nakita siyang isang pulang buwan na bumababa mula sa langit at sa ilalim nito ay ang anino ng isang lalaki. May mahabang balbas, gintong suot at pulang mata. Sa paligid niya ay mga nilalang na walang muka, pawang nababalutan ng itim na usok. Liwayan, wika ng lalaki sa kanyang panaginip, hindi mo ako maiiwasan. Ako ang tunay mong ama at darating ako upang kunin ka. Pagmulat ng kanyang mata, balot siya ng malamig na pawis. Sa kuweba ng mga tagapangalaga, tinawag ni Manrayag si Alingay, si Liling at ang batang si Liwayan. Hindi na natin maitatago pa, sabi ni Manrayag. Ang batang ito ay hindi lamang anak ng isang tao, kundi anak din ng isang dakilang nilalang mula sa mundo ng liwanag. Ngunit may dugo rin siya ng kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Alingay. Anong ibig mong sabihin? Ikaw, Alingay, ay may lahi ng sinaunang tagapag-alaga ng kalikasan. Ngunit sa panahong ikaw ay nagdalang tao, may nilalang ng liwanag na nagpangyari ng kanyang pagkabuo. Ngunit sinubukan din ni Barakang ang makapangyarihang engkanto ng dilim na agawin ang kaluluwa ng bata. Ang bunga ng pagtatalong iyon ay si Liwayan. Anak ko, may kalahating kadiliman? Bulong ni Alingay. Ngunit si Liwayan ay lumapit at mahigpit na yumakap sa kanyang ina. Inay, kahit anong bahagi ako galing, ang puso ko ay sa inyo. At sa liwanag. Habang nag-uusap ang lahat, biglang dumating si Kalusong, ang engkantong bantay ng ilog. Basang-basa at sugatan ito. Manrayag, dumating na ang mga tinawag ni Barakang. Sila ay mga nilalang ng usok at apoy. Pumapasok na sila sa silangang bahagi ng kabundukan. Agad na tumindig ang matatandang engkanto. Huwag nating hintayin pa na sila'y lumapit, wika ni Gurabo. Dito pa lamang sa lubungin na natin. Sa may ilog ng Liab, doon hinarang ng mga tagapangalaga ang mga nilalang ni Barakang. May mga nilalang na may pakpak na kaliskis, mga nilalang na may mga matang pula na parang apoy, at ilan ay nababalutan ng maitim na usok na pumapatay sa lahat ng berdeng nadadaanan. Nangunguna sa kanila ang 3 tagasugo ng itim na alon, mga engkantong sinaniban ng sinaunang galit, si Karukdok ang tagapagliyab, si Nasilang ang tagapaghiganti, at si Ulad ang tagapangit ng mga panaginip. Sa kabila ng kanyang kabataan, tumayo si Liwayan sa gitna ng mga tagapagtanggol. Sa kanyang mga palad ay sumiklab ang liwanag, at sa kanyang noo ay muling lumitaw ang hugis bituin na may 6 na sinag, ang selyo ng balanse. Nang lumapit si Karukdok, nagpalabas ng apoy, ngunit itinapat ni Liwayan ang kanyang kamay at ang apoy ay naging hamog. Sinubukan ni Ulad na magpakita ng mga bangungot kay Liling, ngunit si Liwayan ay umawit ng isang lumang awit na tinuro ni Manrayag, isang awit ng liwanag at panibagong pag-asa. Ang paligid ay lumiwanag at unti-unting natunaw sa hangin ang mga nilalang ng dilim. Sa wakas, si Nasilang ay lumuhod sa harap ni Liwayan. Anak ng 2 daigdig, ang lakas mo ay hindi namin kayang tapatan. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang iyong tunay na ama ay babalik sa tamang panahon. At siya'y naglaho kasama ang itim na ulap ng kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ng labanan, nagtipon ang mga nilalang ng liwanag at ang mga tagapag-alaga ng kalikasan. Pinagpasyahan na si Liwayan ay isasanay pa sa mas mataas na antas ng kaalaman, hindi lamang sa pagtatanggol, kundi sa pamumuno, pagkilala sa kabutihan at kasamaan,
at sa paghahanap ng balanse. Si Alingay ay tumindig sa gitna ng mga nilalang at tumango. Anak ko, kung ikaw ay bunga ng dalawang mundo, gagawin ko ang lahat upang hindi ka hilahin ng kadiliman. Ako ang iyong ina. Ako ang ilaw mo. Pagkaraan ng tagumpay sa labanan sa ilog ng Liab, ipinasiya ng mga matandang tagapangalaga na panahon na upang si Liwayan ay isailalim sa mas malalim na pagsasanay. Hindi na sapat ang mga aral ni Manrayag lamang. Kailangan niyang mapalawak ang kanyang kaalaman at kapangyarihan upang mapaghandaan ang mas malalaking panganib na darating, lalong-lalo na kung si Barakang mismo ang muling magbabalik. Isang hating gabi, habang payapang natutulog si Liwayan sa tabi ng kanyang inang si Alingay, isang dambuhalang agilang puti ang lumapag sa kanilang dampa. May gintong singsing ang mga mata nito at tinig na parang bulong ng hangin sa bundok. Liwayan, gising ka na. Ako si Dumakila, sugo ng paaralan ng araw. Kailangan mong sumama ngayon. Ang pagsasanay mo ay dapat na magsimula. Nagising si Alingay at naluha. Ngunit anak ko'y bata pa. Kakapanganak lang niya ilang buwan ang nakararaan. Hindi na siya bata, sagot ni Dumakila. Siya ay piniling tagapamagitan ng liwanag at dilim, at sa kanyang bituin sa noo, may sumpang kailangang matupad. Lumipad si Liwayan sakay ni Dumakila. Sa paglipad nila sa ibabaw ng ulap, nakita niya ang mga kakaibang tanawin. Kagubatang may gintong dahon, lawa na nagliliwanag sa gabi, at mga bulubunduking nababalot ng lumilipad na mga bato. Sa gitna ng lahat ay ang isang puting tore na tila yari sa sinag ng araw mismo. Dito mo matatagpuan ang iba pang kagaya mo, mga pinili ng kalikasan at espiritu upang maging tagapangalaga ng balanse, paliwanag ni Dumakila. Paglapag nila, sinalubong si Liwayan ng isang matandang babae na ang buhok ay tila usok ng insenso. Si Mahilom, ang tagapagturo ng diwang panloob. Kasama niya si Siramay, ang guro ng mga lihim na wika ng hangin, at si Talakip, ang tagabuo ng baluti ng liwanag. Liwayan, sabi ni Mahilom, ang bituin sa iyong noo ay hindi lamang palatandaan ng kapangyarihan. Ito ay pintuang papasok ng mga alaala ng daang henerasyon. Ngunit kung hindi mo matutunan ang pagkontrol sa iyong damdamin, maaaring iyon ay maging pinturin ng kadiliman. Sa unang linggo, si Liwayan ay sinanay kung paano pakinggan ang diwa ng tubig. Sa ikalawang linggo, kung paano kumausap sa mga puno at bundok. Natuto siyang magbasa ng mga alon ng hangin at muling nakita sa kanyang panaginip ang pulang buwan. Hindi mo ako matatakasan, anak ko. Paulit-ulit na sambit ng boses sa panaginip. Ang kadiliman ay hindi mo maitataboy sapagkat ikaw man ay bahagi nito. Ngunit tuwing gigising siya, naroon si Mahilom upang aliwin siya. Tandaan mo, Liwayan, hindi ang dugong na nalaytay sa iyo ang nagtatakda ng iyong pagkatao, kundi ang pagpili mong kumilos ayon sa liwanag. Isang araw, dinala si Liwayan sa silid ng salamin ng katotohanan. Isa itong mahiwagang anyo ng kristal na nagpapakita ng tunay na pagkatao ng sinumang tumingin dito. Kailangan niya itong harapin bilang bahagi ng kanyang pagsubok. Sa kanyang pagharap, nakita niya ang sarili sa dalawang anyo. Sa kanan, si Liwayan na tagapagtanggol ng kabutihan, may bituin sa noo at mga matang tila langit. Sa kaliwa, si Liwayan na may pulang mata, balot ng itim na usok at pinuno ng mga nilalang ng dilim. Natakot siya. Bakit may ganon akong anyo? Sumagot ang salamin. Ang bawat nilalang ay may dilim at liwanag. Ang mahalaga ay kung sino ang pinipili mong maging. Sa gabi ring iyon, lihim siyang kinausap ni Siramay. Ipinagbabawal ito, ngunit nararapat mong malaman. Ang iyong tunay na ama ay hindi lamang engkanto ng liwanag. Siya ay si Kalimbasik, ang dating tagapangalaga ng panahon, ngunit nalason ng puot at inggit.
kaya't tinangay siya ni Barakang at ginawang alagad ng kadiliman. Kung gayon, may pag-asa pa bang bumalik siya sa kabutihan? Tanong ni Liwayan. Walang tiyak na sagot, ngunit kung may makapagbabalik sa kanya, isa lamang ang maaaring gawin iyon, ang anak na hindi siya tinatanggihan. Sa huli ng kanyang 3 buwan sa paaralan, tinanong siya ni Dumakila, "Pipiliin mo bang manatili rito, palakasin ang iyong sarili para sa darating na digmaan? O babalik ka sa iyong ina upang mamuhay ng tahimik at itago ang iyong anak sa mundo?" Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay marahan siyang tumango. "Hindi ako pinili upang magtago. Ako ay isisilang para lumaban. Para sa aking ina, para sa aking anak, at para sa liwanag." Matapos ang matinding pagsasanay ni Liwayan sa paaralan ng araw, dumating ang pinakamabigat na pagsubok. Hindi sa loob ng mga bulwagan ng kaalaman, kundi sa mismong mundo na kanyang pinagmulan. Ang kapayapaan sa kanilang baryo ay muling nabalot ng pangamba, ng isang hindi may paliwanag na dilim ang bumalot sa buong kalupaan. Nagpaalam si Liwayan sa kanyang mga guro. Isang hating gabi, bumalik siya sa baryo sakay ni Dumakila. Sa kanyang paglapag sa paanan ng burol, sinalubong siya ng matandang si Apong Tarya, ang albularyong may paningin sa hinaharap. "Liwayan, ikaw ay inaabangan na ng iyong ama. Ngunit hindi siya ang dating Kalimbasik na minahal ng kalikasan. Siya ngayon ay ganap ng alagad ni Barakang." "Handa akong harapin siya," tugon ni Liwayan, bagamat may bahid ng takot sa kanyang tinig. Sa muling pagkikita ng mag-ina, tumulo ang luha ni Alingay habang yakap ang anak. "Anak ko, nagbago ka, para kang diwata, ngunit isa pa rin akong ina na nangangambang baka kunin ka na sa akin." "Hindi, Nay. Ang lahat ng ito ay para protektahan kayo, lalo na ang anak ko." At doon, nakita niya ang kanyang sanggol. Lumalaki na, may kakaibang ningning sa mga mata. Nang hawakan niya ang bata, naramdaman niya ang lakas ng kapangyarihang hindi niya maipaliwanag. Parang may bagong diwa sa loob ng sanggol. Isang gabi, nang tumahimik ang buong baryo, biglang dumilim ang langit. Walang buwan, walang bituin, puro itim. Mula sa itaas ng bundok, isang hugis taong nilalang na halos hindi na makilala ang mukha ang bumaba. Nakabalot ito sa usok na kulay abo at ang tinig nito ay tila sabay-sabay na daang bulong sa loob ng tainga. "Ako si Kalimbasik, ama ng liwanag na ngayoy anak ng dilim. Ibalik niyo sa akin ang anak ko, ang bunga ng aming sumpang pagkakaisa." Nagharap sina Liwayan at Kalimbasik sa gitna ng palayan. Ang lupa ay yumanig at ang mga tanim ay nalanta sa bawat yapak ni Kalimbasik. Ang langit ay kumulog at ang liwanag mula sa bituin sa noo ni Liwayan ay biglang sumiklab. "Hindi mo na ako anak kung susubukan mong agawin ang anak ko," sigaw ni Liwayan. "Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng batang iyan," tugon ni Kalimbasik. "Siya ang magpapalaya o magwawasak sa balanse ng mundo." Nagpalitan sila ng lakas, liwanag laban sa kadiliman. Sa bawat tagis ng puwersa, yumanig ang paligid, nagbitak ang lupa, at tila tumigil sa paghinga ang kalikasan. Sa gitna ng labanan, umiyak ang sanggol. Isang matinis ngunit malaanghel na sigaw ang lumaganap. Biglang natigil ang sagupaan. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang liwanag na higit pa sa taglay ni Liwayan. Tumigil si Kalimbasik at tila nabigla. Humakbang siya palapit sa sanggol. "Anak ko, ikaw ay hindi lang anak ng engkanto at tao. Ikaw ay ang piniling liwanag." Ngunit bago pa siya makalapit, biglang bumuka ang kalangitan. Mula sa itaas, isang nilalang na waring gawa sa purong apoy at ulap ang bumaba. Ito ang tagapamagitan ng balanse, ang tagapigil sa digmaan ng liwanag at dilim.
Nagsalita ang nilalang. Kalimbasik, ikaw ay hindi na maaaring mamuhay sa mundong ito. Ang kadiliman mo ay lumabis. Ngunit dahil may pagtingin pa sa iyo ang iyong anak, binibigyan ka ng pagkakataong piliin ang iyong wakas. Ang paglimot sa lahat at pagsilang bilang ulap o ang tuluyang pagbura sa iyong diwa. Tahimik si Kalimbasik. Tumingin kay Liwayan at sa unang pagkakataon, ang kanyang pulang mata ay lumuhang tila tao. Kung ang kapatawaran ay ibinibigay sa kin ng anak ko, pipiliin ko ang paglimot upang isang araw ay mapanatag ang kanyang puso. At sa huling sulyap niya sa sanggol, tinupok siya ng liwanag at naging isang ulap na unti-unting naglaho sa hangin. Lumipas ang ilang araw. Muling sumikat ang araw sa baryo. Ang palayan ay muling nabuhay. Ang mga hayop na dating takot ay muling nagbalik. Si Liwayan ay naging isang alamat. Hindi na lamang bilang ina ng mahiwagang bata, kundi bilang tagapangalaga ng buong paligid. At ang kanyang anak? Siya ay lumaki sa piling ng isang ina na matatag at mapagmahal. Bagamat walang ama sa tabi, ang kanyang ama ay isang ulap na laging naroroon sa langit, tila nakabantay. Wakas, bagamat walang ama sa tabi, ang kanyang ama ay isang ulap na laging naroroon sa langit, tila nakabantay. Wakas,